at kailangan na raw ayusin ang ilang drainage system sa Metro Manila. Yan daw ang dahilan kung bakit grabe ang nararanasang baha ngayon dito. Pero may bukod sa drainage, isa pang problema yung basura. Kaya binabalak daw na magpatupad ng single ticketing system sa illegal na pagtatapon ng mga basura. Sabi po ng Metro Manila Council, magkakaroon pa muna ng technical working group para pag-aralan yan. Kabilang sa mga titignan nila ay yung ginagawa sa pagtitiket sa mga traffic violator. 5,000 pesos ang posibleng multa. May kasama pa raw yan na pagdidisiplina. Kapag bumara sa atin ang mga daluyan ng tubig at nagkaroon ng pagbaha, hindi natin ito tinatanong kung saang lungsod o LGU nagsimula ang problema. It really must entail discipline, yung mindset ng tao na ako ay disiplinado, ako ay magtatapon ng basura sa basurahan at hindi sa ilog. Grabe rin naman kasi talaga yung mga basura. Gaya na lang sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, naabutan din kanina ng News 5 yung mga tauhan ng Quezon City LGU na naglilinis sa mga tambak, sako, bote, kahoy, maging mga lumang appliances. Ganyan din kanina sa may Baseco Port area sa Manila, nag-clean up drive din doon dahil sa mga basura. Pero bukod sa mga basura, luma na rin daw kasi yung ilang drainage system sa atin. Aminado naman dyan si DPWH Secretary Vince Dizon. Nagigets din daw niya yung galit ng publiko dahil sa mga palpak na flood control projects. Pero target daw ng MMDA at DPWH na makumpleto sa susunod na taon. Na naman, yung updated drainage master plan sa Metro Manila. Marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. Namamaos na, pero birthday ngayon yan. Ito pa mayan, katumbas ng baha ay napakatinding stress at perwisyo sa mga mananakay at mga motorista. Kaya may isa pang kinoconsider o pinag-aaralan ang MMDA. Pag-aaralan daw na i-live stream ang mga baha para raw alam ng mga motorista kung saan dadaan o saan iiwas. Kung paano gagawin yan, eto't pakinggan po natin. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads. Maybe we'll use the high cameras that we have so that identification ng mga sasakyan ay hindi na gaanong makita. How about walang baha para walang dapat i-live stream? Ano, no? How about walang baha para wala kang dapat i-live stream? Kasi kaya kami nila-live stream kasi though we get the point na sige, live stream yun para alam din naman talaga natin saan yung lubog ng baha, pero better sana kung wala. Alam ko na, kung walang baha, traffic naman. Uy, alam mo, may isang nag-post ako na Fred, umabot ng 1,700 pesos yung kanilang binayaran pauwi sa kanila. Binayaran nila, makauwi lang sila. From how I much? think, the usual nila, mga 500, 700. Wow. Ano yan, metro o kontrata? Mukhang mukhang Metro. TNVS. TNVS. Kung tricycle yun, mahal yun. Pero yun nga, alam nyo, ma-share ko lang ha, kapag nagba-budget hearing sa Senate, for many, many years, lagi kong naririnig yan yung drainage master plan na yan. So apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin pala siya nagagawa. Nakapagod na siya, sa totoo lang. Meron tayong 2013 flood master plan for Metro Manila and surrounding areas. At may pondo pa yan ng World Bank. Oo, ano yan, 352 billion pesos panahon pa ni Pinoy sinimulan. At ang plano niyan ay hanggang 2035, Johnny, 2035, isipin mo 9 years to go na lang, wala pa tayo sa 30% completed. At Pero yung master plan na yan, hindi kasama the flood control projects. Kasama yan. Kasama. Kasama lahat yan. That's why ganun katagal supposedly. ang tingin kasi nila ay isang buong system lahat. Dapat. Magkakaugnay lahat ng mga ilog from
Marikina Marikina, hanggang yes, doon Eh, sa may Sierra Laguna. Madre, Tanay, lahat. Oo. Marikina, hanggang dito sa Manila Bay. Tsaka kasi maganda dyan, mapipinpoint mo rin, Johnny and Lord, ano yung mababa, ano yung catch bay. Tsaka yung Alam may mga nila. high tide. Kasi Alam nila. di ba nga, minsan nga hindi naman ganun kalakas yung ulan. Pero tataka ka, bakit umabot hanggang, kasi may kasabay na palang high tide yun. You were about to say. Yeah, kasi nakaka-disappoint. Kasi sabi naman nila, alam naman nila, na luma na at since World War II pa, bakit ngayon lang? Mahilig tayo sa Diba? vintage. Alam mo, hindi yan ngayon lang. Napag-usapan na siya ng matagal, yun nga, mabagal lang. Mabagal. I'm Na- sorry. Sorry to say. Expecting next year pa matatapos. At hihingan ulit yan ng pondo dahil magba-budget Meron. season na. Palaki ng palaki. Ayun nga kasi ito na naman, magba-budget season na naman. So, ibig sabihin, didinggi na naman ng Kamara at Senado yung budget. Ito, hihingan na naman yan ng pondo for sure. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.